Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nagka-secret deal ba? Anong palit ulo ni Duterte? Kano ba? Yan ang tanong ng taong bayan. Bakit kayo biglang nagbago ng isip? Of ICC in the Philippines. We don't recognize the jurisdiction of the ICC in the Philippines. 100,000 ka palang sinungaling. Hindi, 100 lang. Hindi naman 100,000. 100 times kang sinungaling, Marcos. 100 times mo sinabi eh. Claire, paano ba tong bossing mo? Sinungaling eh. Fake news. Tapos yung mga senator mo sasabihin fake news sa mga vloggers. Tapos yung mga congressman na tagatahol ng pinsan mo, sasabihin iimbestigahan yung fake news. Jay Ruiz, ano ba ito? Claire, fake news to eh. Hindi isang beses. Not 1 time, 2 times, hindi po. 100 times galing sa kanya. O di 100 times sinungaling. I consider it as a threat to our sovereignty. Ayun naman pala eh. A threat to our sovereignty. Tama! I agree. Nagkasundo rin tayo, Marcos. I really agree that ICC is a threat to our sovereignty. May soberanya tayo eh. Respeto naman. Ba't kayo magdi-decide sa mga Pilipino? Kung may makasalanan dito, kung gusto nyo, electric chair nyo. Lethal injection nyo. Bahala na kayo kung ano yung naaayon sa batas ng Pilipinas. Pero sa Pilipinas, hindi pwedeng makikialam yun. Saan ba ginawa ang krimen? Sa Pilipinas o sa ICC? Hindi naman pala eh. Di ba? Tama ka dyan, Marcos. Tama ba si Marcos? Totoo. Huwag nating babuyin, Marcos, ang soberanya natin. Tama ka dyan. Therefore, the Philippine government will not lift a finger. Ayun, they will not lift a finger. Di ba? Kasi alam mo, minsan yung finger nakaka-lift na yan eh. Nakakabuhat ang isang finger. Ang finger. Hindi daw siya. Hindi niya itataas ang kanyang daliri para suportahan ng ICC. Ayan po ang Presidente Marcos nyo. To help any investigation that the ICC hindi tutulong in any way kahit investigasyon. does. However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines. Pwede kayong bumisita. Hindi kami tutulong sa kanila. In fact, hindi kami tutulong sa kina. Can I hear you people? Yung mga manunood nito, can I hear you? Lagay nyo sa comment section. Budol ba si Marcos o budol na budol? Hindi kami tutulong sa kanila. In fact, babantayan namin sila. Ngayon, Marcos, ito ulit ang tanong ko. Kasi same ng tanong kay Boying. Magkano ba? Yan ang tanong ng taong bayan. Bakit kayo biglang nagbago ng isip? Tanong lang, hindi po tayo fake news ha. Nagtatanong, magkano ba? Ano ba secret deal nyo? Dahil ba, nakikita nyo sa impeachment? Ito, lumabas eh. Impeachment, ayaw ng Pilipino. Kaya kayo nagbago ng isip? May survey po. Ayaw ng Pilipino sa impeachment kay BP Sara. Walang maitutulong sa bansa natin yan. So anong ginawa nyo? Since hindi nyo kaya sa impeachment si BP Sara, tanggalin nyo yung power ni BP Sara, which is yung ulo ng Duterte. Bakit bigla ka nagbago, Marcos? O talagang niloloko mo ang mga Pilipino? O talagang budol-budol ka? Hindi mo masisisi ang taong bayan kung iisipin may bayad ka, meron kang palit ulo, o may secret deal kayo ni Boying kasi bigla kayo nagbago ng isip eh. Paliwanag nyo ng maayos yan sa taong bayan. Claire, Jay Ruiz, fake news ba yung amon nyo? Secret deal sa ICC, booking na. Okay guys,
Natapos mo ba yung preview ng video natin? Ituloy mo mula sa preview hanggang sa dulo kasi napakalupit at isa to sa napakagandang video o vlog na dapat mong malaman. At sa dulo ng video, andun ang kantang isang napakalupit na magpapaluha sa'yo. Kanta para kay Tatang Digong. Panoorin mo yun, umabot ka dapat sa dulo. Kasi pag natapos mo itong video na to, ay malalaman mo yung super duper na issue. Then sa dulo ng video, mapapanood mo yung kantang isang napakalupit. At sure bull ako, kung ikaw ay Maka-Duterte at mahal mo si Tatang Digong, iiyak ka sa video na yun. Nasa dulo yun. Okay guys, simulan natin itong video na to. At ay magpapaliwanag lang ako. Ngayon sa video na to, mapapanood nyo po yung isang napaka-lulupit na pinaggagawa nila kay Tatang Digong. Nandito yung halaga, no? Yung halaga ng jet na sinakyan ni Tatang Digong. Grabe, napakamahal para nun mga babayan. At dito mapapanood nyo si Ka Eric. Ibubulgar niya ang ay naku, Diyos ko, dapat mong panoorin to. Yung mga pinaggagawa nila, no? Biruin mo yung jet plane na yun, no? Napakamahal pala nun. Bilyon. Tapos second hand pa yun mga babayan, ha? Tapos ito, ang Martes dito sa isang congressman yun. Alam nyo na yun, mare, di ba? Biruin mo saan sila kukuha ng ganong pambili. Alam nga kung sa kanilang mga negosyo, hindi man bibili ng basta-basta yan eh. Siyempre, kung galing sa kurakot, ay bibilin yan. Ay, mga kababayan, ito pa. Ito palang mga ICC na to, ay talagang kinupkup ng mga ere. Kinupkup ho nila. Ha? Kinupkup nila. So, yung mga magsasabi dyan sa mga fake news na naman na makakapanood nito, ay intabay lang kayo dyan. Panoorin nyo muna yung video. Huwag muna kayo mag-comment. Sasabihin nyo, fake news na naman to. At ito ay hindi fake news kasi galing ito sa mga bunganga, no? Nila Boeing, nila BBM, tapos sasabihin nyo, fake news. Wow! Iko-content kita eh. Oo, sige, sasabihin mo, magano ka na naman. Fake news, manood ka muna. Lalo yung mga trolls dyan, huwag kayong magko-comment ng fake news, panoorin nyo. Kasi yung mga boss nyo, sila yung mga nagsasalita dito sa video na to. Hindi. Tapos mga babayan, dito ha, kasabihin na naman ng mga trolls or mga Maka-Marcos na fake news na naman yung Boy Sardinas. Dito kay Coach Oli, subscribe niyo po si Coach Oli ha, Banateros Vloggers, mga boss ko po yan. Ako yung driver ng mga Banateros. Ngayon dito sa video na to, mapapanood nyo si Coach Oli, napanood nyo naman sa sa preview, no? Si BBM is 100 times na nagsinungaling. Bakit? O, fake news yan, boy. Uy, nasa bunga nga yan ni BBM. Baga sa trap, siya mismo ang nagsalita niyan. Sasabihin nila, hindi makakapasok ang ICC dito sa Pilipinas. Maraming beses yan. Kung ilang times niya na sinabi yan. Tapos, fake news pala. BBM, ikaw ang fake news. Kasi nagsasalita ka on the record, tapos hindi naman pala totoo. You are the fake news. Hindi kami mga DDS, hindi mga Banateros. Kasi galing mo sa bunganga nyo Mr. President, na yung ICC hindi papasok. Sila boy, di ba? Ay grabe. Sa bunganga nyo yung galing. Tapos yung ICC, ay sa kabila ng hindi makakapasok, nung pala kayo ang kumupkop. No? Yung kayo pa ang gumastos, no? Pre-delivery Tatang Digong gamit ang jet plane na napakamahal. O di ba? Sagot pa ng gobyerno ng Pilipinas. O sino ba gagawin niyan? Di ka ba ng bayan? O di ba? Diniliver niyo po si Tatang Digong sa Netherlands. My goodness, pre-delivery ang presidente. Naku, Diyos ko. So mga kababayan, sino ba namang hindi mag-iinit ang ulo sa video nito? Kaya natapos mo yung preview, panoorin mo hanggang dulo. Tapos sa dulo ng video na to, biglang kakanta ang isang kanta na napakalupit na song para kay Tatang Digong. At sure bulak ko sa'yo, iiyak ka, tutulo yung luha mo. Pero yung mga trolls dito at Maka-BBM, tuwan-tuwa pa yan. No? hindi tutulo yung luha nyo kapag pinanood nyo yung dulo ng video. Lalong-lalo yung Maka-BBM dyan. Pero yung mga Maka-Duterte at nagmamahal kay Tatang Digong, sureball tutulo talaga yung luha mo. At marami nang nag-comment dyan sa mga vlogs natin. Umaabot sila sa dulo ng video. Ayun, nag-iyakan. Diba? Ganon namin kamahal si Tatang Digong. Ganon. No? Basta dire-diretso lang tayo. So ngayon, dito sa video na to, yung secret deal na sinasabi, himay-himayin nyo sa video na to. Kasi manunood tayo. Kaya ano dito, Pinas Unfold, kay Ka Eric,
Coach Oli. Para dire-diretso na yung ating panonoorin. Yung mga sabi niya ng mga fake news, wag ka muna magsabi ng fake news diyan. Manood ka muna, ha. Yung thumbnail pa lang napapanood mo, sasabihin mo na, fake news ka, boy. Kung mahahawakan lang kita sa leeg ngayon, sige, subukan mo pang magsabi ng fake news. Hihilahin ka na yan sa cellphone mo, ha? Nagigigil ako sa'yo, eh. So yun na, mga babayan, panoorin nyo, ha. Napanood mo ba yung yung tag dito, yung preview? Ituloy mo, huwag mong ipa-pass forward. Kasi kung ipa-pass forward mo itong video na to, hindi mo mauunawaan itong pinapanood nyo. Tapos sa dulo ng video, i-like mo na, i-subscribe mo na si Boy Sardinas para makatulong ka dito sa ating maliit na channel. Dahil itong sweldo natin, itong kampanya ka sa PDP Laban, ay may sarili nating pera sa galing sa sweldo natin kay YouTube. Nagpapagawa po tayo ng tarpaulin, kakalat natin. Yun lang yung tulong natin kay Tatang Digong, no? Walang bayad-bayad dito sa sweldo natin kay YouTube. Sa pagnonood nyo ng ads, okay na yun. Kasi itutulong natin yan na pagpapagawa ng tarpaulin at mga tag dito, yung flyers, yun. Marami tayong patunay niya. Marami na ako napadala niya sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Makikita niyo yung layout ko, no? At ay shoutout sa mga nanghingi ng layout diyan at tawag dito, nilagay nila sa bahay nila. O kung gusto mo ring humingi ng layout ng tarpaulin natin, ito yung page ko. Yan ang page ko. Ayan, ano yan, hingi ka. PM mo ako diyan at hingin mo yung layout at magpagawa tayo ng tarpaulin. At kung wala kang pangpagawa o wala kang pambayad sa pagpiprint, PM mo rin ako, bibigyan kita through GCash para magpa-ano ka dyan, magpa-tawag dito, magpa-print tayo. At kung wala kang pang paprint, bibigyan kita. Sagot ko, Boy Sardinas, Banateros Vloggers, okay? So guys, hanggang dito na lang, panoorin na natin itong video na to. Excited ka na, ha? Dapat umabot ka sa video ng dulo. Okay? Himay-himay natin ang nangyayari. Naku po, maganda to, marites to. At 100 times o humigit pa na fake news si BBM. Panoorin mo ang video. Let's go! Nagka-secret deal ba? Anong palit ulo ni Duterte? Kano ba? Yan ang tanong ng taong bayan. Bakit kayo biglang nagbago ng isip? Pasabog na balita, nagkaroon di umano ng bayaran sa pagitan ng Marcos administration at ng ICC upang magpalabas ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa sa report, mismong si Ako Bicol Party List Representative Saldico na may hawak ng budget ng Pilipinas ang naghatid sa ICC na nakakalulang $100 million na winidraw sa Bank of the Netherlands isang linggo bago ang isinagawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mambabatas din di umano ang nagmamay-ari ng pribadong eroplano na naghatid sa dating Pangulo sa the Netherlands. And I quote, her reaction after hearing the statement of kidnapping, but this lady thinking of the gold bars, a reward after fulfilling to stick to the plan like Tuadcom. They stick to the plan to convict former President Rodrigo Duterte as agreed with Bobong Marcos Bangag. A $100 million was paid to ICC to issue the warrant. A controversial politician from Bicol was dispatched a week before the arrest to deliver the money. The money withdrawn from the Netherlands bank in duffel bags. This politician also now in The Hague to monitor the ICC stick to the plan. Bongbong Marcos Bangag connived with ICC to kill former President Rodrigo Duterte by natural cause of stressful condition. And I quote, kabado na nga ang bangag na administrasyon sa tila wildfire na pagkalat ng mga rally sa buong bansa na nanawagan na pauwiin na sa lalong madaling panahon ng dating Pangulong Duterte, kasabay ng kanilang panawagan din ang pagbibitiw ni Marcos sa kanyang pwesto. Ang impormasyon na nakuha natin kahapon pa po siya lumipad ng madaling araw papunta po sa Netherlands. At mukhang siya ang inatasan ni Marcos Jr. at nila Romualdez na i-follow up sa ICC at mga koneksyon nila. It appears na siya din po ang nagpupundo pati sa eroplanong ginamit. Mantakin mo, it was a private plane. Dapat may divulge po yun kasi hindi po yun government flight ang ginamit na pagdukot kay Pangulong Rodrigo Duterte. Isa ito sa gusto nating ibulgar na iskandalo. So,
pinagplanuhan talaga ng mga politikong bulok, mga negosyanteng kurakot at gahaman, kagaya nitong isang malaking kontraktor na may malaking hotel din po, na doon nagtago ang mga ICC investigators and prosecutors last year. Lumipad po siya sa Netherlands. No? Hindi ko po pwedeng i-mention ang pangalan niya kasi kinakasuhan ka nito eh. Tapos kung saan-saan korte kanya papuntahin at gagamitin niya ang poder, impluwensya at kinulimbat niyang mga pera. Lumipad na po siya kahapon. No? Unang iskandalo. Bakit nag-charter? Chartered ba yung flight? O yun ba ay donation? Kasi hindi nga may paliwanag ang malinaw na pagdukot na ginawa po ng CPP, NPA, NDF through their urban operatives na nakahanda na at nagmamaniobra, itong si Attorney Cristina Conte, na aktibong Communist Party of the Philippines member ito, operative cadre, na nagko-coordinate direkta dito sa, hindi lamang para sa ICC, na kanyang nire-represent bilang legal counsel sa Pilipinas or legal assistant ng ICC. Involved din po siya dito sa alyansa na ginagamit nila Martin Romualdez. No? So ang nagmaniobra from Europe upang itulak po ang pagpapalabas nitong bogus at minadali at saka pinatago, no? Na pinalusot na warrant of arrest laban kay Pangulong Rodrigo Duterte, itong grupo ng CPP. Kahapon po siya lumipad alas 5 ng umaga, no? Almost 5:30 in the morning. I have the flight details at galing po ito sa mga Philippine Air Force at mga contact na rin mismo dyan sa airport na nagpapaabot ng detalye. No? Mukhang siya ang isa sa gumamit ng pondo. Malamang hindi niya sariling pondo. Kung saan nila kinuha ito, dapat i-divulge ni Marcos ito, no? At nila Romualdez. Ang Learjet na nagkakahalaga po ng 986 million pesos, second hand yun second user sila, kasi ang brand new niyan umaabot yata ng mga 1.4 billion or 1.7 billion pesos. Ang Learjet na yun na Gulfstream na pang long haul, no? Kayang lumipad yun ng pangmatagalan at mahabang mga pagbiyahe. So yung lumipad na pinagkargahan ng pagdukot nila kay Tatay Digong, ang nagmamay-ari po, congressman. Hati yata silang dalawa, no? Hati silang dalawa. Magkasosyo sa pagsakmal sa kaban ng bayan, magkasosyo din sa ilang mga negosyo. Pinalipad na po siya kahapon, no? Itong congressman na ito. At mga madaling araw, ang kanyang mission, directly reporting kay Romualdez tsaka kay Marcos, no? Welcome to Bronze Member Enigmax 44. Thank you. Kaya, unang tanong at iskandalo mga kababayan, kaninong Learjet yon? Kung hindi yun government flight, sponsored, sino ang nag-donate ng pera at pondo? It should be divulged, no? Therefore, malinaw na ang ICC ay hinila para gumawa ng kidnapping operation o yung tinatawag na rendisyon o pagdukot kay Pangulong Duterte. Ang pulis, nagkukunwari na nagko-coordinate at nagko-cooperate sa Interpol. Ano yon? That's a piece of BS, no? That's a bull. Wala pong ano yon, walang katotohanan. The government and the law enforcement can reject anytime and cannot be compelled na magsunod o magpatupad ng request ng anumang entity, even Interpol or ICC. Sapagkat sovereign nation tayo. Bagamat mayroon tayong coordinative and cooperative relations sa Interpol, hindi automatic na pwede tayong sumunod. Kaya mali po yung sinasabi ni General Diwata at ng PNP at nila Marcos na sumusunod sila sa Interpol. Wala po sa anumang libro, dokumento o mandato ng Interpol na pwede siya mag-impose sa isang gobyernong soberanya o sa isang bansa na may soberanya at demokrasya at isang bansa na may sariling buhay na gobyerno. That cannot be done by Interpol. So mali po yun. No? Pagdukot yun, kidnapping talaga yun. Ang technical term dyan is rendition. Dinukot nila si Pangulong Rodrigo Duterte. That must be put out in the open kasi ngayon po, dinadagsa na tayo ng propaganda. Na, mga kababayan, klarong-klaro po na ito'y premeditated, pinlano lahat. At hindi ito mangyayari kung walang pagkonsinti at pag-aproba ni Marcos. Kaya hindi siya pwede maging Poncio Pilato dito. Klaro? So sino po ang nagmamayari ng Learjet na yun? Itinuturo po ang pangalan niya
ay involved din po sa mga anomalya sa isang agency of government sa mga computers. At ganoon din po sa hotel na kung saan doon nagtago at doon itinago ang mga ICC investigators and ICC na mga illegal na pumasok na mga staff upang magsagawa po ng operations nila. Kababayan niya rin po ito, ang isang dating senador na naglilinya din po sa ICC, no? Maingay at tumatakbo sa isang lokal na eleksyon, no? Magkakarehiyon sila, isang lugar sila, no? Ayon, brutal noodles, alam na. Opo, nandun siya sa Netherlands, directly reporting to Marcos and Romualdez. At mukhang siyang gumastos. Aeroplano, hotel dito last year, at hindi naman pera niya sa kanya dumadaan, no? Live pala ito. Watching from late night London, 3K brandy. Dana Pearl, kawawa si Tatay Digong. Yes, kailangan po natin talagang mag-ingay, magsalita at kumilos. At i-build up natin, no? At alalahanin niyo po hindi ganun kadali ito kaagad. Bagamat milyones ang nagmamahal. Milyon-milyong mga mamamayang Pilipino nagmamahal kay Tatay Digong. At ganun din po ang rumirespeto sa kanya at kay Sara Duterte bilang Vice President. Ibang usapan po pag lumabas sa lansangan. Kasi pag lumabas sa lansangan, may isaalang-alang ka, pamilya, pagkain, pang-araw-araw na survival, gastos. So, kung maalala nyo, nung pinatay po si Ninoy Aquino noong August 21, 1983, nung ilibing po siya, nung August, I think 1 week after, na inilibing siya, umabot po sa during the funeral march and parade. Ang kanyang bangkay po ipinarada sa Metro Manila, mahigit 1 milyon po ang sumama sa pagpapalibing kay Ninoy Aquino, pero hindi pa po bumagsak ang gobyerno ni Marcos kaagad. Senior, ng diktador na tatay nitong bulastog at duwag pero nagtatapang-tapangan, kunwari na Marcos Jr. So ibig sabihin, we will build up. Ito yung nagtatanong sa akin palagi, hindi po pwedeng ipilit ang people power. I-build up mo talaga yan. Ang nangyari po pagdukot, ang nangyari po pangingidnap. Tama si Vice President Sara Duterte at ang pamilya Duterte when they describe it as a state-sponsored kidnapping. It was not an arrest. Pag-usapan natin ito. Hindi na tayo makikipag-usap sa kanila. Hindi natin sila kailangan sa ating bansa. Hindi natin sila gustong pumunta rito. Ang pinag-uusapan dito, ICC. Hindi natin kailangan sila sa ating bansa. At wag silang pupunta rito. At wag na wag silang pupunta rito. About sa ICC, ito po ay secretary ng Department of Justice. May punto naman si Boying. Wag na wag kayong pupunta rito. Bakit? Secretary of Justice. Ibig sabihin, gumagana ang hustisya sa Pilipinas. Ako ba ay inuinsulto nyo? Bakit kayo pupunta rito? Hindi nyo ba alam ako ang bossing? Ako, secretary ng Justice. Pupunta ang ICC dito? Ibig sabihin, walang hustisya dito? Tinatarantado nyo ba ako? Ganun, parang ganun ang sinasabi dito si Boying. Tuloy. Sapagkat ang gagawin nila ay usurpation of authority. Nako, usurpation of authorities. Ano ba ibig sabihin niya yung usurpation na yan? Yung bang parang hindi ka naman pulis, manghuhuli ka, or wala ka namang karapatan, wala kang soberanya, tapos bigla ka manghuhuli. Ibig sabihin, wala kang posisyon. Wala kang sa lugar. Tapos mag-aasta ka na para kang otoridad. Yan. Bawal yan. Hindi yan po pwede sa ICC. According kanino? Sa akin? Kay Boying. Tuloy. Government. Magkakaproblema tayong lahat. Pag ginawa nila yan, they'll be violating our law. Ang ICC... violation ng batas. Sabi ni Boying, violation ng batas. Pag pumunta rito at pag nakialam ang ICC. Kailangan niya ng mga bansa katulad ng Sudan. Nako, mga ano to Ano ba itong mga to? Africa? Ano Sudan? Oo. Sudan. Kailangan ito ng Sudan. Somalia. Haiti. Siguro sa ibang lugar sa Afghanistan. Sa mga lugar na medyo magulo at walang gobyerno. Doon sa magulo at walang gobyerno. Tanong! Kayo na sumagot. May gobyerno ba tayo? Hindi po pwede sa Pilipinas ang ICC. Hindi naman tayo Somalia. Di ba? Hindi naman tayo Afghanistan. At hindi naman magulo ang gobyerno ng Pilipinas. Di ba, Boying? Doon sila pumasok. Tayong organisado ang ating gobyerno na may sistema ng hustisya.
Huwag na nila tayo pakialaman. Huwag kayo Nangingialam kayo, ICC. Huwag nyo kaming magagalit sa inyo si Boying. Magagalit. Huwag nyo kaming pakikialaman. pupunta sa lugar No. na maaring ang ICC, makialam. Kasi dito, hindi sila pwede makialam talaga rito. Linaw, no? Dito, hindi sila pwede makialam. Approve, Boying. Approve ako sa lahat ng sinabi mo. Sa ibang bansa, kung tingin natin ay may pagkaalangan, di mag-usap muna kami kung aalis sila. Hindi na tayo Anong nangyari, Boying? Hindi, ako magtatanong lang. Siguro hindi naman fake news. Hindi naman paninilang tao. Kung ikaw ba ay may secret deal sa ICC, tanong lang po yan, maliwanag. Kasi, alam mo, ang dami kong naririnig na mensahe at ang daming bali-balita at ang daming nagsasabi. At daming tumatawag ang nagsasabi sa akin, nabayaran kaya si Boying? May secret deal kaya si Boying? Hindi natin masisisi ang taong bayan kung isipin na meron kayong secret deal. Kasi ang liwanag ng pagkakasabi mo hindi yan po pwede sa Pilipinas. Hindi ako nagsabi, Claire, ha? Pinakita ko sa inyo, Claire. Pakicheck nyo kung fake news to si Boying. Dapat, kung fake news to si Boying, kastiguin mo, Claire. Sabi niya hindi papasok, tas pinapasok. Ay, baka sabihin nyo, ako fake news. O, talagay nyo dyan, sino fake news? Ako ba o si Boying? Pambira, naglolokohan naman ata tayo. Huwag naman po natin niloloko mga Pilipino. Di ba? Sabi nga ng Biblia, let your yes be yes and your no be no. Ano ibig sabihin? Pag may sinabi ka, panindigan mo. Pag sinabi mong oo. Sinabi mo hindi papasok ba't hinayaan yung pumasok? Di ba? Ay sasabihin, hindi naman sila pumasok Loko-loko lang ang magsasabi ng ganong palusot. Hindi nga pumasok, pinadala nyo sa ICC. Mas masahol yun. Mas tarantado ang kalalabasan mo no pagka isipin mo, hindi nyo pinapasok, diniliver nyo pa. With free delivery. Di ba? Ano to? Ito ay panlilin lang sa mga Pilipino. Ngayon, how do you expect us na maniwala sa inyo? Tapos tatalak si Claire, tatarak si J. Ruiz, tatarak yung kung sino-sino na mga fake news daw kami. O ngayon, sino ang fake news? Sige nga, pakisabi. Huwag kayong magagalit, Boying, huwag kang mapipikon. Anong nangyari? Para masagot ko yung taong bayan. Sinasabi nila nagka-secret deal ba? Anong palit ulo ni Duterte? Anong tinakasan ng gobyernong ito? Bakit nagbago ng isip? Ang liwa-liwanag ng pagsabi mo Di ba? Papakita ko pa. Ito pa. Gusto nyo manggalaite? Ito pa. Ito. Sige, tignan natin Okay, let me say this for the 100th time. Sasabihin niya raw, pang 100 beses. Sige. Not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. We don't recognize the jurisdiction of the ICC in the Philippines. 100,000 ka palang sinungaling. Hindi, 100 lang. Hindi naman 100,000. 100 times kang sinungaling, Marcos. 100 times mo sinabi Claire, paano ba tong bossing mo? Sinungaling Fake news. Tapos yung mga senator mo sasabihin fake news sa mga vloggers. Tapos yung mga congressman na taga-tahol ng pinsan mo, sasabihin iimbestigahan yung fake news. J. Ruiz, ano ba ito? Claire. Fake news to Hindi isang beses. Not 1 time, 2 times. Hindi po. 100 times galing sa kanya. Di 100 times sinungaling. I consider it as a threat to our sovereignty. Ayun naman pala a threat to our sovereignty. Tama! I agree. Nagkasundo rin tayo, Marcos. I really agree that ICC is a threat to our sovereignty. May soberanya tayo Respeto naman. Ba't kayo magdi-decide sa mga Pilipino? Kung may makasalanan dito, kung gusto nyo, electric chair nyo. Lethal injection nyo. Bahala na kayo kung ano yung naaayon sa batas ng Pilipinas.
Pero sa Pilipinas, hindi pwedeng makikialam yun. Saan ba ginawa ang krimen? Sa Pilipinas o sa ICC? Oh, hindi. Yun naman pala eh. Di ba? Tama ka dyan, Marcos. Tama ba si Marcos? Totoo. Huwag nating babuyin, Marcos, ang soberanya natin. Tama ka dyan. Therefore, the Philippine government will not lift a finger. Ayun, they will not lift a finger. Oh. 'Di ba? Kasi alam mo, minsan yung finger nakaka-lift na 'yan eh. Oh, nakakabuhat ang isang finger. Ang finger. Oo. Hindi daw siya, hindi niya itataas ang kanyang daliri para suportahan ng ICC. Ayan po ang Presidente Marcos nyo. To help any investigation that the ICC could Oh, hindi tutulong in any way kahit investigasyon. conduct. However, However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines. Pero pwede kayong bumisita. hindi kami tutulong sa kanila. In fact, Hindi kami tutulong sa can I hear you people? Yung mga manunood nito, can I hear you? Lagay nyo sa comment section. Budol ba si Marcos o budol na budol? Hindi kami tutulong sa kanila. In fact, babantayan namin sila. Ngayon, Marcos, ito ulit ang tanong ko. Kasi same ng tanong kay Boying. Magkano ba? Yan ang tanong ng taong bayan. Bakit kayo biglang nagbago ng isip? Tanong lang, hindi po tayo fake news ha. Nagtatanong, magkano ba? Ano ba secret deal nyo? Dahil ba nakikita nyo sa impeachment? Ito, lumabas eh. Impeachment, ayaw ng Pilipino. Kaya kayo nagbago ng isip? May survey po. Ayaw ng Pilipino sa impeachment kay BP Sara. Walang maitutulong sa bansa natin yan. So anong ginawa nyo? Since hindi nyo kaya sa impeachment si BP Sara, tanggalin nyo yung power ni BP Sara, which is yung ulo ng Duterte. Bakit bigla ka nagbagong Marcos? O talagang niloloko mo ang mga Pilipino? O talagang budol-budol ka? Hindi mo masisisi ang taong bayan kung iisipin may bayad ka, meron kang palit ulo, o may secret deal kayo ni Boying kasi bigla kayo nagbago ng isip eh. Paliwanag nyo ng maayos yan sa taong bayan. Claire, J. Ruiz, fake news ba yung amon nyo? bantayan namin sila, making sure that hindi sila that they do not come into contact with any agency of government. Oh, they don't have any contact with any agency of the government. Ano si Torre? PNP. Oh, di ahensya yun. DOJ. Ahensya yun. DILG. Ahensya yun. Even Villamor. Doon nyo dinala si PRRD eh. Anong kalokohan to, Marcos? Huwag naman sana sagad-sagad sa buto ang pambubudol sa taong bayan. Tapos pag sinabihan kayo ng ganito, sasabihan nyo kami fake news. Eh di dapat hindi kayo nanloko sa tao. Dapat hindi nyo sinabi yan. Ang problema kasi sa mga, yan dyan kila Claire, yung mga nagsasabi, yung aso ni Tamba dyan sa pagtatama sa inyo, fake news, kahit totoo. Huwag ganon. Huwag ganon. Ang liwanag oh. Ano yan? Ako nagsabi? Nagagaguhan ba tayo? Ginagago nyo ba mga Pilipino? And if they are contacting agencies of government, nasasabihin yung whatever, policeman, local government, sabihin nyo, wag nyo sasagutin. Yun ang sagot natin. That we do not recognize your jurisdiction, therefore we will... We don't recognize your jurisdiction, pero pinadala nyo si Tatay Digong doon. Special delivery. Dati puting van, ngayon puting jet plane. not assist in We will not assist in any way. Talagang tinatarantado yung mga Pilipino. any way, shape, or form any of the investigations that the ICC is doing here in the Philippines. Tingnan nyo, eto, aasarin ko talaga kayo mga Pilipino. Ha? Tingnan nyo mabuti. Ito, next to. Pakinggan nyo, anong sabi ni Marcos? We will not lift a finger. Hindi daw siya magpipinger.
Sinabi, si Marcos nagsabi niya, nadinig nyo, pinadinig ko sa inyo, hindi daw siya magpipinger. Eto, pakinggan nyo. Kinumpirma ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na binayaran ng Office of the President ang private jet na sinakyan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binayaran pa ng Office of the President yung sinakyan ni Tatay Digo. Anong ibig sabihin nun? Di pera ng taong bayan. Opisina ni Marcos nagbayad sa jet. Akala ko ba hindi ka magpipinger, Marcos? You will not lift a finger. Akala ko ba hindi sila dapat kumontak sa kahit na anong ahensya? Wala silang soberanya rito. It's a threat to our jurisdiction. Anong nangyari? Ngayon magagalit kayo pag tinawag kayong budol. Lantarang niloko nyo taong bayan. Lantarang binudol nyo taong pera pa ng para nyo kaming ginisa sa sarili naming mantika. Niloko nyo na kami. Pera pa ng taong bayan ginamit nyo. Hindi magpipinger. Patungong The Hague sa The Netherlands. Ayon kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro, bahagi lamang ito ng kompletong kooperasyon ng gobyerno sa isinagawang pag-aresto sa dating Pangulo. Kompleto? Nagpapalusot ka pa! Ito'y kooperasyon. Nakala ko hindi kayo makikikooperate ngayon. Ito'y kasama sa kooperasyon. Ay, loko-loko. Niluloko nyo kami. Mr. Finger, niluloko nyo kami. Hindi naman nagbigay ng eksaktong halaga ang Palace official. Hindi magbibigay yan. Kahit naman magbigay yan, anong papaniwalaan ba? It is the same person na nagsabi sa amin na walang pumasok na baril doon sa loob ng KOJC. More than 16 days kami doon. Pambira, walang ni isang baril. Ganyan po ka-fake news yung presidente mo, Claire. At tas ang lalakas, napaka-ipokrito ninyo, tapos kami tatawagin yung fake news. Kung magkano ang naging gastos, ngunit nabanggit ni Yusek Castro na nagkaroon ng pakikipag-ugnayan ng Pero ito sinabi nakipag-ugnayan sila dyan. Okay. Alam mo, ma-high blood ako sa panloloko talagang ginawa sa atin. Pero tingnan nyo na lang. Sasabihin kaya nila yan kung hindi nahuli? Diba? Kasi, nailabas napicturan yung napicturan yung number nitong nitong eroplano. So, mache-check. Alam, nasa Pilipinas ang may-ari kasi RP ang nakalagay. So, Republic of the Philippines. So, ibig sabihin, hindi ICC. Hindi natin tinulungan ng ICC. Tayo mismo ang nagtraidor sa kapwa nating Pilipino na sinabi ninyo, hindi kayo makikipagtulungan. Sabi nga ng iba, niloloko tayo ng gobyernong ito. Ano yung melody ng song? Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap ngunit ikaw ay dumating sagot sa aming mga dalangin muli kaming babangon mabuhay ka Tatay Digong Ama maraming salamat aming mga mata'y minuhulat gawain
Pinamatan niya ako, umiiyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Irene, Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.